Aray, reklamo ko. Bigla na lang kasing pinitik ang noo ko. Malakas din yun ha. Bakit boss, kahit gusto ko siyang gantihan, hindi ko magawa. Test. I said, gumayak ka na, galit na sabi nito. Sus, lagi naman eh. Saan po ba tayo pupunta, boss? Naku naman, may pasok ako sa school eh. Wala akong sekretary, kaya ikaw muna ang pumalit. 1 week lang naman. Yun na lang ang parusa mo. Free service yun ang magtanda ka. Ano? Hindi pwede, boss. Nagrereklamo ka? Sige, magbalot-balot ka na at bumalik ka na sa bundok na pinanggalingan mo. Ay, si Sir Arvin naman. Eto ni nga magbibihis na po. Nakakabwisit ka talagang lalaki ka. Matsatsa na nga tapos ngayon gagawin pa akong alipin. Buwisit. Kapag ako talaga yumaman, kukunin ko rin siyang katulong ko. Wala na akong nagawa, sumama ako sa office ni Sir Arvin at ginawa niya lang din akong taga-timpla ng kape niya, taga-xerox ng mga kailangan niyang files, pinaglinis pa ako ng buong office niya, kahit na kumikinang na sa sobrang linis at pinag-type ng kung ano-ano sa computer na hindi ko naman maintindihan dahil puro computation. Letsugas na yan. Ganito din kaya ang ginagawa ng sekretary niya araw-araw. Pero hawag ka. Ang laki ng building ni Sir Arvin. Tapos lahat ng makakasalubong namin ay nagbabaw at binabati siya. Samantalang siya napaka-isnabero ni hindi man lang bumati rin. Bastos na matanda Ipapaseminar ko ito kay Chris eh. Speaking of Chris, kanina patawag ng tawag sa akin. Hindi ko naman masagot ang call niya dahil hindi naubusan ng inuutos itong malandi kong amo. Hindi pa ako tapos sa isa niyang inuutos may kasunod na naman. Mas masarap pa palang nasa bahay na lang ako eh. At least sa gabi na lang niya ako nabubungaan. Dito kasi mukhang maghapon yata ako didiwaraan. Tapos wala pang bayad. Langya talaga yung pinsan ni Satanas. Reschedule appointment to Miss Suarez at 6 p.m. Paupo pa lang ako nang magsalita na naman itong kumag na to. Naku! Kukutusan ko na to eh. Hindi pa nakakasayad ang puwet ko sa upuan ito na naman, nang utos na naman. Yes, boss. I fake smile. Call Alma Gulaman and tell him that I'm not gonna make it today. Sabi pa nito habang nagdadyal ako sa telepono para tawagan si Miss Suarez daw na nakarecord sa book ng sekretary niya. Siya naman ay nakatutok sa mga binabasa nito. Diyos ko, hindi yata ako makakatagal ng 1 linggo dito. Yes, boss. Boss. Bumili ka na rin ng flower for Miss Suarez. Make sure na maganda ang pagkaka-arrange and mamili ka ng fresh red rose. Sabi na naman ito. Hashed. Teka lang sir, isa-isa lang naman. Hindi ko pa po na-inform si Miss Suarez at Emma Gulaman sa new schedule na binigay mo. Isa-isa lang, chill, hindi ko na napigilang sabi. Kasi naman, nagre-ring pa lang yung dinadyal ko meron na namang utos. What? Ang bagal mo kasi. Bilisan mo ang kilos. Stupid, singhal nito sa akin. Naku, naman talaga. Pagkatapos kong matawagan si Miss Suarez at ang mga Gulaman para inform sila ay bumaba muna ako ng building at naghanap ng flower shop na malapit lang din sa lugar na yon. Nakakailang building na akong nalagpasan at sa wakas ay nakakita na rin ako ng flower shop. Pumasok ako sa loob at sinigurado kong fresh na fresh ang mapipili ko at ipinaayos ko na rin ito ng maganda. Pagkatapos namang ayusin ni ating nag-arrange ay inabutan niya ako ng resibo. Paktay. Natampal ko ang noo ko dahil nakalimutan kong humingi ng pambayad kay Sir Arvin. Napakatanga ko naman Wala akong nagawa kung hindi ang bumalik sa building dahil kulang naman ang pera kong dala. Alang yang bulaklak yan. 1,000 mahigit bulaklak lang. Makapagtanim na nga lang din ng bulaklak, mukhang magandang business. Naglalakad ako pabalik sa building para manghingi ng pambayad sa gintong bulaklak na yon nang may tumawag sa pangalan ko. Jana! Jana! Hayop ka, huminto ka, sino ba naman yang makahayop na yan?
Lumingon-lingon ako at hinanap ang sumisigaw ng pangalan kong may kasama pang hayop. Anak ka ng hoy, may tumapik sa balikat ko kaya napaharap ako dito. Chris. O ako nga. Walang hiya ka, kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo, hindi mo man lang ako marinig. Napudpod na tuloy itong bago kong shoes kakahabol sa'yo. Bakit ba hindi mo sinasagot ang tawag ko? Saan ka na naman ba nagsususuot na babae ka? Hindi mo tuloy nakita yung acting ko kanina. Ang galing ko pa naman din. Panis yung Eva na yon, napagalitan pa ng instructor. Paano naman kasi nahuli siyang nakikipaglandian sa loob ng stockroom? Buti nga sa kanya ang landi kasi. Naku talaga. Tara nga doon, maupo nga muna tayo, napagod ako eh. Peste naman kasing taxi na yon, may daya ata ang metro niya, kaya bumaba na lang ako. Buisit. Sakto namang nakita kita. Maupo ka muna, hi, saan ka ba galing ha? Muntik niya na akong di pagsalitain ay. Salita lang siya ng salita at naikwento na niya ang buong nangyari sa kanya maghapon hanggang sa pag-upo namin sa katapat na coffee shop. Naku naman itong si Chris, bagay na bagay talaga sila ni Sir Arvin. Naku, Chris, bumili lang ako ng bulaklak dyan sa flower shop. Saan ka pa nga ba bibili ng bulalak? Alangan namang sa hardware. Patapusin mo muna kasi ako, Chris. Kaasar ka naman eh. Saka itaas mo nga yung tubi mo. Malapit nang makita yung papaya mo turo ko sa dibdib niya. Alam kong sexy siya pero wag naman yung ganyang halos konti na lang mahuhubaran na siya. Sus ko po, kung gusto niya pakita suso niya, doon na lang sa mapapangasawa niya. You. Wag mo ngang pakialaman tong daddy ko, Jana. Sabay irap niya sa akin. Bakit hindi ka nga pala nagpunta sa training? Huwag mong sabihing may dinaanan ka na naman ha. Sabi pa nito. Hindi ko pinansin ang sinabi niya dahil hindi naman niya alam na isa akong katulong. Kaya inabot ko siya at itinaas ang tubi niya pero ibinaba niya lang din. Pasaway talaga. Jana, napalingon ako sa taong patanong na sinambit ang pangalan ko. Pagkita ko sa kanya, aking labs. Si Sir Jericho. Kaya napatayo ako at nagbow. Bilang paggalang. Sir Jevy. Sambit ko lang. Kinakalabit-kalabit ako ni Chris, nakalimutan ko saglit na kasama ko nga pala ito. Kilala mo? Bulong ni Chris sa akin. Sir Jeb, si Chris nga po pala, friend ko. Pakilala ko kay Chris. Agad namang tumayo itong maganda kong kaibigan at nagpa-cute sa GD ko at inilahad nito ang kamay niya. I'm Krisha Ferrer, Chris for short. Hindi niya ko friend, best friend niya ko. Masiglang sabi nito at pagtatama na todo pues pa. Ngumiti naman si Sir Jebby at inabot nito ang kamay ni Chris at nag-shake hands silang dalawa. Naku naman, ako nga hindi ko pa nahahawakan yan. Hi, nice to meet you too. Cool na sabi ni Sir Jeb. Ang gwapo niya talaga. Gaga ka, hindi mo naman sinabi na may kilala kang Adonis, bulong ni Chris sa akin habang nakangiti pa rin kay Sir Jen. After 3 days lusyang na ang lola nyo. Talaga naman napakamalas ko nga namang nilalang 3 days. 3 days na akong mukhang zombie dahil sa halimaw kong ngero. 3 days na akong hindi nakakapasok sa school. 3 days nga rin akong kinukulit na Chris tungkol kay may surgery. Biruin ba naman kasi? Pagod na nga ako sa trabaho sa office ni Sir Arvin tapos kapag uwian na dakilang katulong naman ang beauty ko. Utos dito, utos doon, left, right, up, down, south, west, east, north kung mag-utos. Hello naman. Tao ako hindi robot. Buisit. Hindi naman ako makapalag. Naku talaga, sigaw ko. Wala namang ibang tao dito kundi ako lang. Kahit ang kain kong tumalon ngayon, walang pipigil sa akin. Nasa rooftop ako at dito ko naisip na isumpa ang amo kong demonyo. Pusang kinalbo ka. Halimaw sa banga. Walang puso. Walang atay. Walang balon-balunan. Walang-wala ka kay Sergeant ko. Hayop ka. Tubuan ka sana ng ilong sa noo, hingang malalim.
Okay, buwelo game. Pinsan ka ni Satanas. Barakuda. Barabas. Hestas. Lintik ka. Utos ng utos. Pautos ka sa nanay mong panot. Impakto kay talaga. Wish ko lang tamaan siya sa mga sinasabi ko. Kaso hindi niya ako naririnig. Like hello? Nandun kasi siya sa office niya at kahit lunch break, nakasubsob pa rin siya sa mga paperworks niya. Hay naku naman talaga oh. Sino ba ang gumawa dyan sa Arvin Esqueta na yan at naging ganyan? Mabait naman sana si Sir JB na half-brother niya. Mukhang galit na galit ka kay kuya eh. Ay palaka ka. Si Sir JB, patay kang dyan ka. Hawak-hawak ko ang puso kong malapit ng malagot habang nalalaki ang mata. Narinig kaya niya lahat ng pinagsasabi ko. Lahwag naman sana. Utang na loob. Sorry. Nagulat pa kita, tumabi siya sa kinatatayuan ko rin at may ngiti sa labi niya na parang inaasar ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito siya. Shock na shock. Ay. Sir Jebby. Kinakabahan ako. Hay Jana naman, kasalanan mo naman eh. Hindi nag-iingat. Hindi mo tinignan mabuti kung may tao ba o wala. Rooftop to know. Malamang na madalang lang na may magpunta dito. At saka wala naman tao kanina dito maliban lang sa akin. Malas ko nga lang at si Sir Jeg pa napadpad dito. Dapat chinek mo pa din. Para kung baliw nakausap ang sarili ko sa utak ko. Sumagot siya pero hindi tumingin sa akin. In fairness, ang cool niyang tignan. Nakapamulsa ang dalawa niyang kamay sa pantalon niya at cool na nakatingin sa mga nagtataasang building na natatanaw mula rito sa kinatatayuan namin. Tapos sinahangin pa ng bahagya yung cool niyang buhok. Ay, gwapo talaga nito, nakakainis. Nakakapagtaka lang at nandito siya ngayon. Dinadalaw niya kaya ako. Ay, may narinig ka ba kanina? Okay, pakapalan na ng mukha. Siyempre, kailangan kong mag-sorry, baka magalit siya sa akin, dahil kapatid pa rin naman niya ang isinusumpa ko kanina. Humarap siya sa akin at ngumiti. Di ibig sabihin wala. Actually narinig ko lahat. Buong lagot. Pero kahit na inamin niya sa akin na narinig niya, nakangiti pa rin siya. Hindi siya galit. Nanahimik na lang ako. Ano pa nga bang say ko? Kahit na hindi niya ako sinisita, nahihiya pa rin ako. Si Sir Jeb yan eh. May gusto ako dyan kaya kung maaari ayaw kong napapahiya sa harap niya. Ayaw kong magmukhang stupid sa paningin niya. Pero minus point yata ako ngayon sa kanya. Are you free tonight? Basag niya sa katahimikan. And what? Ano daw? Free. Tonight. Bakit, Sir Jerry? May ipapautos ba kayo sa akin? Tanong ko sa kanya. Natawa naman siya. Nope. I just want you to take dinner with me. Mukhang stress ka na kasi kay Yung. Pambawi man lang sa'yo. Then he wink. Kya? Kilig much ako. Teka dinner daw Jana. Kya Buti na lang talaga iba siya kay Sir Arvin. Okay. Plus 10 points. Pero dapat pakipot muna ng konti. Pero hindi ka ba galit sa akin, Sir Jeb? I have nothing to do with your thoughts. Actually, gusto ko rin minsang isigaw yan kaso wag na lang. After all, he's MW kuya right, tapos tumawa siya. Ako naman tatango-tango lang at talaga namang nagtwinkle-twinkle ang mata ko. Bakit ba sobrang gwapo niya sa paningin ko? Ay! So, mamaya ha? I'll wait you in the lobby. Sabi nito at saka tumalikod. Hinatid ko naman siya ng tingin hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Ay! Dinner with Sir Jebby. Date and be at you, sigaw ko na halos walang boses. Baka mamaya niya nandyan pa pala siya. Pabalik na ako sa office ng amo ko nang. Makatapak ako ng isang malambot na bagay kaya napatingin sa naapakan ko. Ano to? Tanong ko sa sarili ko. Nang makita ko at maamoy ko kung ano. Carriages. Naiusal ko. Sapul na sapul pa talaga, gitnang-gitna sa suot kong sapatos. Sino namang tumay dito sa Bermuda? Mukhang magkakapera ata ako ngayon ay.
Napangiti ako. Di ba sabi ng iba, kapag daw nakatapak ka ng tae magkakapera ka? Wow! Baka ito na yun. Baka bigyan ako ng bonus ng amo kong demonyo. Kinaskas ko sa Bermuda grass yung sapatos kong nakatapak para naman hindi umamoy sa loob. Fully air-conditioned pa man din doon. Lalo na kapag naamoy ng amo kong sobrang linis sa katawan, baka magwala na naman yun. Papunta na ako sa office ng amo ko na maluwang ang ngiti at pakanta-kanta pa. Good vibes eh. Bukod sa magkakapera ako, may dinner date pa kami ng Sir JB ko. Per shit! Umutot ka ba? Dinig ko sa nadaanan kong nag-work din dito. Hindi eh. Sira ulo ka ba? Sagot naman nung napagbintangan. Bakit ang baho? Para amoy utot lang eh. Ang arte naman itong lalaki na to. Nagdiretso na ako ng lakad papunta sa office ni Sir Arvin. Hinanda ko na ang sarili ko sa isa na namang madugong utusan time. What took you so long? Bungad ka agad nito sa akin pagkapasok ko pa lang. Ang daming inaasikaso ngayon sa office tapos ikaw pa petiks-petiks ka lang dyan. Give 10 copies of this ASAP, hindi na ako nakaangal sa kanya dahil tuloy-tuloy lang siya sa pagsasalita. Lumapit ako sa kanya para abutin ang pinapakopi niya. What the hell, suminghot-singhot siya, kaya nakisinghot-singhot na rin ako. Ano po ba yun, sir? Tanong ko. Pareho kaming nagsisinghutan. Sa tingin ko, hinahanap niya yung naaamoy niya. Nakiamoy-amoy na lang din talaga ako. What the hell is that smell? It's like damon. Nakatapak kaya yata ng kiyi, inangat ko naman ang paa ko at tiningnan. Wala naman na, sir. Ipinahid ko naman na po kanina sa damuhan. Sabi kong sinisipat ang sapatos kong nakatapak na nakapatong sa isang binti ko. May natira pang ang konti. What? Shit! Niet out, Jana. Niet ayuganti, sigaw nitong ngunguton. Nakapindot kasi ang isang kamay niya sa ilong niya at nakaduro naman ang isa niyang kamay palabas sa office niya. Ang arte niya talaga. Hindi naman maamoy masyado eh. Umirap na lang ako at saka nagmadaling lumabas ng office niya. Kala mo naman mamamatay siya sa amoy ng tae. Like hello? Hindi ba siya dumudumi? Sambit ko nang makalabas ako ng office niya. Sakto naman na may dumaan na janitor, kaya pinapasok ko ito sa office ni Sir Arvin at pinagdala ng sanitizer para mawala ang amoy sa loob. Sobrang arte talaga ng lalaking yun. Hay naku! Bago ko i-photocopy ang binigay niya sa aking report, ay dumiretso muna ako sa ladies' comfort room para tuluyan ng dispatsahin ang nakadikit sa sapatos ko. Mahirap na, baka kung ano-ano na naman ang isigaw sa akin ng amo kong superlantod. Asht! Buti na lang at nakapaglabas na ako ng sama ng loob ko sa kanya kanina, kung hindi baka sumasabog na ako ngayon. At pasalamat siya, emo ko siya. Hindi ko siya mapapatulan ng ganun-ganun na lang. Let's say, di naman masyadong halata na tuwang-tuwa ako ngayon, no? Alam nyo kasi ganito yan. You look stupid, Jana. Stupid ka nga pala talaga. Paloids lang te. Naku, pepektusan ko to eh. Naninira ng magandang mood. Ano naman ba kasi ang masama sa pagngiti-ngiti ko habang naglilinis? Masama bang alalahanin ko ang naging dinner date namin ni Sir JB na talaga namang nakakakilig to the bones? Hindi naman, di ba? Hindi na lang ako nagsalita at ipinagpatuloy na lang ang paglilinis ng kwarto niyang napakalinis pa naman. Ni halos wala nga akong makuhang dumi o kahit anong alikabok eh. Ang kintab-kintab pa ng sahig niya pinapalampaso na agad. Sus! Kaartehan niya ka mo. Sunday ngayon kaya nandito ang amo kong maarte pa sa akin. Ewan ko nga ba dyan? Dati-rati naman kahit Sunday pumapasok sa office yan eh. Ginagawang simbahan ang opisina niya. Dinadasalan yung mga paperworks. Tiesas. Pero alam nyo, nakakakilig talaga yung naging dinner date namin ni Sir J. With matching candles and flower petals pa na nakapaligid sa table namin. Tapos with matching balloons pa ang peg. And take note ha. Nasa rooftop kami ng isang mamahaling restaurant. Ang sasarap ng pagkain na nakahain sa amin, that night na talaga namang maturat-turat ako sa sobrang busog.
Kaya, di ba? Nakakakilig. May gusto kaya sa akin si Sir Jen? Sana naman, Lord. Utang na loob. Hoy, baliw na Jana. Anong ginagawa mo? Nagdadasal? Dahan-dahan kong ibinaba ang palad kong magkadaop, yung pormang nagdadasal, at pangiwing humarap sa kanya, at ngumiti ng ngiting aso. Sabay harap ulit sa ginagawa ko. Anak ka talaga ng nanay mo, Sir Arvin. Binilisan ko na ang paglilinis dahil hindi ko na kering kasama ang amo ko sa loob ng isang kwarto. Naku, titirisin ko siya eh. Ni hindi man lang ako bigyan ng kahit isang araw na pahinga. Akala niya sa akin kalabaw. Hindi marunong mapagod. I'm sure napapagod din naman ang kalabaw no, baka nga pinagpapawisan din eh. Boss Arvin, tapos na ho. Lalabas na ako. Sabi ko sa kanya habang hawak ko yung feeder dustpan, walis tambo, basahan at yung marumihan niya. O siya, hindi na ako magkanda-ugaga sa pagbubuhat ng mga hawak ko. Samantalang yung amo ko, ayon nakaharap tingin sa laptop niya at may tinatype. Workaholic talaga. Hindi siya sumagot kaya lumabas na lang ako. Ang bigat kaya ng dala ko, baka mabali pa ang mga buto ko kung hihintayin ko pa siyang sumagot. Paglabas ko ng kwarto ni Sir Arvin, ay siya namang pagbukas ng pintuan ng kwarto ni Sir Jamie. Oh, imam. Ang sexy. Oh, Jana. Tulungan na kita, sabi nito habang papalapit sa akin. Imaged ang sexy-sexy niya sa pambahay na suot niya. Plain white sexy sando and pajamas. Nanginginig yata ang tuhod ko. Ang sexy din ng pagkakagulo-gulo ng buhok niya. Di katulad ng buhok ni Sir Arvin. Mukhang bird nest. Tapos ang baduy pa magsuot ng damit, laging nakat-shirt. Nahihiya siguro,